Ito po ay si Tatay Digong po ang sumulat. I am writing this open letter to the people of Tacloban in the light of recent events that have been brought inconvenience, discomfort, and disruption in their lives. This is for all those whose flights have been canceled, travel to the city have been restricted, normal activities disrupted by unscheduled power interruptions and obstruction in the use of the Remedios Trinidad Romualdez Plaza, pambihira. Yung Freedom Park na pala yan, pangalan ay Romualdez pa. Pambihira talaga, no? Buti pa si Tatay Digong, very apologetic sa nangyari. Kasi nagkaroon ng power interruption. Ibig sabihin, nagka-brown out na wala ng kuryente dyan sa area na yan. Dahil saan? Dahil sa Maisug. Siyempre, alisan nila ng kuryente para hindi matuloy. Hindi po ako nagsabi niyan, si PRRD, si Tatay Digong po. All these places and activities have one thing in common. The Maisug rally scheduled on May 25, 2024 as part of the Marcos administration's policy of stifling peaceful dissent. They are doing everything to prevent this rally from happening. I agree with you, Tatay Digong. Lahat daw yung pinaliwanag niya at nagsosorry siya dyan sa brownout, dyan sa nakakancel na flight, dyan sa napakamahal na flight, yan, lahat po daw yan ay parte ng pagpapahinto ng Marcos dito sa Maisug. Lahat po yan connected. Again, huwag kayong magalit kay Coach Oli. Si Tatay Digong po ang may sabi. Ayan po, official letter niya yan. At hindi ito ang una. This is not the first time. They succeeded in preventing the rally in Bulacan province twice. Twice po nag-succeed sila. First in Malolo City and then in the town of Bustos. They failed to do that in Davao City. Kaya nga gusto namin sa Davao pumupunta eh. Kasi dyan sigurado kami mangyayari. Matutuloy ang rally. Twice nangyari sa Davao. Kaya pinapalambot ang Davao, kaya nagdadala sila doon ng pulis. Baka mamaya, naku, magkaroon ng i-sequester na yung Davao City. Innocent government workers were either relieved or suspended as collateral damage to these rallies, including Davao del Norte, Governor Edwin Ubahib, and Cebu City Mayor Michael Rama. Kaya nga nakakaawa. Collateral damage. Ibig sabihin lang ito ay politically motivated, nadadamay yung mga pumayag sa Maisug rally. Naawa din ako, ulitin ko, dyan sa mga pulis na na-relieve. Lahat po yan ay dahil sa ginagawa nilang tama, pero sa mata ng mapang-api ay mali. Yan ay ginawa nila dahil karapatan yan eh. Dapat nilang gampanan ang kanilang responsibilidad. Ang problema, medyo may insecure sa Duterte. Ayan nga ang may nga nagsasabi sa akin dating sekretary pa nga dalawa. Mabanggit mo lang daw ang Duterte at Davao, may nagagalit. Di ba? Alam nyo na kung sino siguro yon. Sabi dito, the message is clear. Unless you do your part in thwarting these rallies, you pay dearly for it. Ibig sabihin, pag hindi mo ininto yan, hindi mo nagawa ng paraan yan, yari ka. Kaya nga kita nyo ngayon, nilagyan ng kung ano-ano dyan. Tinanggalan ng kuryente, nilagyan ng truck. Bakit? Takot eh. Bakit? Gusto mo makasuhan? Gusto mo mahalongkat yung mga... Lalo na kung medyo kurakot. Hindi ko sinasabing kurakot yung ano dyan ha. Pero halimbawa, kurakot ka. Pero nagbabagong buhay ka na. Gusto mo nang pumanig sa tama. Pero may mali ka dati. Bang! Sige, patuloy mo yang rally, patuloy mo yan. Bubulat-latin namin yung kaso mo. Lalo na yung may mga plunder, yung mga magnanakaw. Kaya maraming sip-sip dun eh. Ayaw mo mabuksan yung kaso eh.
Doon sa mga nakakaalam, ilan yung may mga kaso ng pagdadarambong. Plunder na lang. Wag na. Plunder ang may kaso, sip-sip ngayon. Oh, lagay nyo pangalan nyo. Kung kayo ay manunod ng replay, lagay nyo pangalan nila. Yung may kaso ng plunder. Kaya sip-sip. Siyempre. Mabulat-lat yung kaso nila eh. Worse, the success of the plan to amend the Constitution to lift the term limits of the one sitting in Malacanang will ensure not only perpetuation of power of one family, but the rape of democracy that this administration has unleashed on the nation. That I cannot allow to happen. I will continue to speak even if my own life is at stake. I do not like the way oppressed Filipinos are being treated now. They are oppressed and have no one to turn to. Ulitin ko sa inyo. Ito yung paalala ko. Sa ating mga Duterte, sa ating mga DDS, dapat nasa top of our priorities ang binabantayan ay ang lintik na tsa-tsa na yan. Bakit? Yaan po ay hindi nagmintis si Tatay Digong. Yaan ang main issue. Let the main issue be the main issue. The main issue kaya ginawa yung maisug na yan ay hindi lang patanggalin ang presidente. The main issue of that, maisug, una pa lang, ginagawa nila yan because of, nagsimula yan, Davao is not for sale. Naalala nyo? Ayaw nila ng tsa-tsa, ayaw nila ng PI. At eto, binanggit ulit, kakabasa ko lang ni Tatay Digong. Ayaw niyang ma-amend ang Constitution. Kaya nga Tatay Digong is very consistent on this. He is more consistent on the PI or the amendment of the Constitution rather than the bangag issue. Hindi ko sinasabing wag natin pansinin yung bangag issue. Pero may laban bawi pa nga si Tatay Digong tungkol sa bangag issue. Pero sa amendment ng Constitution, sa tsa-tsa, sa PI, wala siya. Yan ang dapat nating binabantayan. Ito, sinasabi niya ulit. Even ibigay niya ang buhay niya, wag lang maapi ang Pilipino at mapalitan ng Constitution dahil may gustong pamilya ang maghari-harian sa Pilipinas. Hindi ako nagsabi. Pakiulit niyo yung binasa ko. Yun ang ibig sabihin, tinagalog ka lang. I was city mayor for 22 years and president for 6 years, but I never, ever prevented anyone from exercising his or her right to fully assemble. Yan. Lagi niya sinasabi din yan. Sa 22 years niya, wala siyang pinigilan na mag-rally. Freedom of expression is very important and even more so now when there is no transparency, accountability, peace and security in our country. Napaka-importante ng freedom of expression, freedom of speech, lalong-lalo na daw ngayon dahil walang transparency. For me, yan isa sa main problem ng administrasyon ngayon. Ano? Transparency. Diyan medyo, sa tingin ko, sa dami nilang problema, dito talaga bagsak na bagsak ang administrasyon, transparency. Kaya nga kailangan daw natin itong freedom of expression. At tatandaan natin, bago pa sila naging politiko, yung Bill of Rights nandiyan na yan. Yung freedom of expression ay nasa Article 3 of the Constitution, which is Bill of Rights. So, batas po yan. Hindi yan suggestion. Yan po ay batas na dapat sinusundan. Batas na dapat sinusunod. Hindi po yan suggestion na meron kayong karapatang pumili kung gagawin nyo, papayagan nyo ba ang freedom of expression o wala. Hindi suggestion. Batas yan. It is a sad day, sabi ni Tatay Digong, for Philippine democracy. On second thought, this is a challenge for us to prove that we deserve democracy and the rights that come with it. As someone said, they have rights who dare defend them. It is in defense of those rights that we speak up and continue to speak until those who seek to deprive us of them will get the message that we will not allow them to do so. Yan, kaya continue nating sabihin. Okay? Yan nga sinabi kanina ng mga organizer nitong Maisug.
Alam mo ang problema, dapat hindi kasi kayo nakikinig sa Pilipino. Hindi kasi kayo nakikinig sa amin. Kasalanan 'to, alam niyo kung sinisinong MySug organizer? Kasalanan 'to ng mainstream media. Ang mainstream media napakatahimik. Anong binalita nila? Yung may sundalong pumasok, ay mga pulis na pumasok sa Davao. Napakatahimik ng binabalita ba ito? Itong na-postpone na rally, binabalita ng mainstream media. Kaya nga nagpasalamat yung organizer ng MySug sa SMNI. Sabi niya, buti pa nga may SMNI. Kung walang SMNI, sino pa magbabalita nito? So imagine ninyo, kung si Pastor Kibuloy duwag, imagine ninyo, kung si Pastor Kibuloy ay sipsip at nilaglag si Tatay Digong at duwag ang SMNI, may malalaman pa ba tayong balita? Sa vloggers na lang. Pero iba po ang balita ng mainstream media, tatandaan natin. Kaya pakisuportahan ng SMNI, wala na eh. Wala na oh. May nababalitaan ba kayo? Hindi na. Hindi na ibabalita ito ng mainstream media. Once again, my apologies not only for indirectly being the cause of all the inconveniences heaped upon all of you by the forces of darkness that threatened not only our rights to express our grievances, but the very existence of our nation. I apologize in advance for more of this because we will not be cowed into submission until we are allowed to freely speak once again. Tatay Digong, hindi mo kailangan mag-apologize. Kasi nag-apologize na si Tatay Digong yung mga inconvenience na nangyayari dahil sa MySug na ito. Hindi. Ako, ayoko ng brown out. Hindi talaga ako makatiis ng walang ilaw kasi syempre, may trabaho ko. Pag walang ilaw, napakainit, walang aircon. Diba? Pero kung magra-rally kayo dito sa area namin, okay lang kahit magalit ang administrasyon, magalit ang DILG namin, at kayo ay busalan at kayo ay patayan kami ng kuryente at patayan ng kuryente itong lugar namin, ayos lang. No apologies needed, Tatay Digong. Kasi sabi niya dito, I apologize in advance. Advance sorry for more of this because we will not be cowed. Hindi kami maduduwag into submission until we are allowed to freely speak once again. Ibig sabihin, diretso ang MySug. Iikot sila. Pero one thing, suggestion lang, Tatay Digong. Ipakisuggest nyo rin sa MySug. Subukan naman sa Liwasang Bonifacio. Di ba? Baka pwede naman doon. Kasi nakapag-rally naman doon ng 7 days ang kay OJC. Again, my apologies to the people of Tacloban and the entire Filipino nation for whatever inconvenience, difficulty, and even suffering this may cause them. At the end of the day, it is not for my own benefit, but for every Filipino citizen. Rudy Roa Duterte. Yan po ang kanilang sinabi ni Tatay Digong. No? Okay yan. Para sa akin, Tatay Digong, makita nyo yung puso ni Tatay Digong, talagang nasa taong bayan pa rin. No? Kitang-kita nyo naman yung pang-aapi. Alam mo, sana magising din ang administrasyon. Check the history. Ako suggestion ko sa inyo, check the history. Bakit ba napatalsik si Marcos Sr.? Bakit? Pinipigilan magsalita. Pagka hindi ka alyado, pinipigilan. Yan nga sigaw ng taong bayan noon. It's not for me to decide kung totoo o hindi, pero markado po yung tatak na yan. Diktador. Tandaan po natin, nagmarka yan And maybe you can learn a lesson from that history. Because sometimes, history repeat itself. Bakit? Pansinin ninyo. Hindi naman lagi. Pero madalas, ang kasalanan ng tatay nagagaya ng anak. Why? Yun yung nakikita niya.
Hindi niya sinasadya, pero nakikita niya yun ang tama. Dapat matuto kayo. Kasi pagka inawat niyo ng inawat, alam mo walang problema. Hayaan niyo sila magsalita. Ako suggestion ko lang, sa administrasyon, hayaan niyo magsalita ang Duterte. Kasi kung wala namang basis yun, at kung mahina talaga ang Duterte, magmumukha lang silang tanga. Kaya lang may problema tayo kung malakas ang Duterte. At totoo yung sinasabi nila. Which I believe on the second situation. Because I really believe malakas ang Duterte at totoo ang sinasabi. Kasi sinasabi nila mahina daw na ang Duterte, laos na, matanda na, etc., etc., ginagamit lang daw si Tatay Digong, etc., etc., no? Yun ang parang parang salita ng babae yun. Tulak ng bibig. Ano yun? Tulak ng bibig, kabig ng, ano yun? Salita na yun. Oh. Na iba yung sinasabi nyo sa ginagawa nyo, sinasabi nyo mahina. Takot naman kayo sa maisog. Alam mo perfect word doon? Insecure. Insecure na insecure sila. Yung binalita ko kanina, okay? Yung sinasabi ko may pulis na doon, ang nagbalita po noon Rappler. Rappler po yun. Pakita ko sa inyo. So, ayan o, Rappler. So, kayo na maghusga kung tama yung balita ng Rappler na yan o mali.